Noong nakaraang linggo naman, sinagot ng kampo ni dating Senador Revilla ang asunto sa kanya. Pasabog pa ni Manang Aimee, may hinahanda rin laban sa iba pang senador at dating senador na una nang sinabing walang direct evidence laban sa kanila. Ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit? Diba? Bakit yung mga senador walang linkage, hinahanda yung mga ebidensya sa kanila? Bakit hindi natin ihanda yung mga ebidensya laban dito sa Alcantara, laban kay Bernardo? Ba't hindi natin ihanda yung ebidensya laban kay Speaker Romualdez? Ba't di natin i-ready yung ebidensya laban kay Bongbong? Para pagbaba niya, pwede na tayong magkaso sa kanya kasi immune siya sa any lawsuit. 3 years man lang, malapit na. Diba? Malapit na siya mawala ng immunity. Hindi katulad ni Pangulong Duterte, nung nawala yung immunity niya, it took them how many years? Actually, wala silang naisampang kaso sa dami ng binibintang nila kay Pangulong Duterte noong presidente pa siya from 2026 to 2022. Pag baba ni Pangulong Duterte, wala silang na-file kahit isang kaso. Wala. O nga sasabihin nyo, ano pala yung kaso sa ICC? Tanga. Kaso ba sa Pilipinas yun? May korte tayo dito gumagana, hindi kayo nagsampa ng kaso rito. Sa dami ng sinasabi yung ginawa ni Pangulong Duterte, kahit isang kaso wala kayo sinampa sa kanya. Mga gago ba kayo? Ay, magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Kamusta naman ang buhay-buhay? Kamusta naman? Buhay pa ba kayo? Ayan na nga, at tayo ay nagbabalik at tayo ay nandito ngayon upang pasakitin ang ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa na lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga buwisit, mga kupal, animal, pabigat, mga walang silbi, mga switik, salot, mga putok sa buho, hindot, palamunin ng taong bayan, mga baliw, abnoy, sabog, batak, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong sa gobyerno, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas. Buhay pa? Panibagong taon, panibagong uratan. Ayan. Oy kayo talaga ha. Ayan na tuloy. May bali-balita na si Boying Rimulya ay paiimbestigahan daw yung pagkakalat daw. Sino daw ang nagkalat ng bali-balita na siya daw ay na-ospital. Kayo naman kasi. Bakit ba kasi binabantayan nyo si Boying? Oo, wag niyong babantayan kasi si Boying. Kung halimbawa, nagpunta ng ospital, nagpa-check up, bayaan nyo na. Siyempre, galing sa sakit yung tao, lagi talagang magpapa-check up yan. Hindi, alam mo Boying, sa totoo lang, dapat nga matuwa ka dyan Dapat matuwa ka dyan. Bakit? Kasi sa totoo lang, namimiss ka ng taong bayan. Oo, aga-aga. Namimiss ka ng taong bayan. Gusto ng taong bayan, lagi kang nakikita, lagi kang nagpapapreskon, lagi kang nagpapa-interview. Gusto nilang makita yun. Ayaw nilang nawawala ka. Oo, kasi hindi sila sanay na si Boying ay namamahinga. Kasi si Boying ang pinaka-epal na sekretary ng gobyerno nung panahon. Dalawang Rimulya yan ang pinaka-epal. Si John Vic Rimulya at saka yan si Boying Rimulya. Yan ang mga pinaka-epal na politiko sa Cavite. Hindi, mga pinaka-epal na sekretary yan. Dahil syempre si John Vic, pasikat din, gusto rin pala tumakbong presidente. Wala namang alam. Tapos ito naman si Boying, ganun din nung nasa DOJ siya ang pinakamaraming media mileage na DOJ secretary sa history ng Pilipinas. Medyo sa lahat nga ng mga DOJ secretary, isa siya sa pinaka controversial habang nakaupo.
Kasi si Leila de Lima, ang kaibahan nila, si Leila de Lima nagkaroon ng iskandalo o yung iskandalo niya lumabas nung wala na siya sa sa DOJ. Pero ito si Boying, habang siya ay DOJ secretary, kadami-daming talaga. Kadami talaga ng mga iskandalo niyan. Nagsimula yung iskandalo kay Bantag. Wineponize lahat ng pwedeng i-weaponize. Para lang si Bantag mapanagot sa kasong hindi pa naman napapatunayan. Para mapatanggal yata diyan sa Bucor, kasi balita natin nagbalik na raw yung dating kalakaran, yung dating nilinis ni Bantag, ni General Bato at saka ni Pangulong Duterte na bilibid. Ngayon back to normal na naman daw, back to regular programming. So lahat. Meron pa ngang sinasabi si Bantag noon may singilin daw tayo dyan sa may MCX, yung MCX, hindi Makati Cinema Square MCX, yung expressway dyan sa may papuntang Daang Hari. Meron daw singilin na more or less ilang bilyon dyan, dahil lupa daw ng Bucor yan lupa ng Bucor yan. So ngayon, ginawa ng expressway yan. Yung expressway, dapat yung bilibid, meron silang kita dyan sa toll, yung mga nakokolekta na toll gate dyan. Ng toll gate nakokolekta nila, meron dapat singilin ang ating bilibid, yung New Bilibid Prison, yung Bureau of Corrections. Kasi kasama yata yan sa trabaho ng Bucor, yung makipag-business venture. So ngayon, meron daw singilin dyan. Dati daw ang naniningil niyan yung grupo nila Bantag. Pero naging DOJ secretary daw si Boying. Parang inako niya na, ako na magsisingil. Siyempre, sabi daw ni Bantag, tama yan, secretary to secretary ang magsisingil. Di okay, mabuti. So siya na daw ang naningil. Ewan ko lang kung nasingil nila yan. Oo. Hindi natin alam kung nasingil. Kaya dapat isa yan sa mga tinatanong. Boying, nung ikaw ba'y DOJ secretary, nasingil nyo ba yung pagkakautang ng MCX, yung expressway na yon sa Bucor? Considering na ikaw ay dotted line, nagmamanage ng under mo ang Bucor. Naano mo ba yan? Nasingil mo ba yan? Yun ang dapat nating itanong. Kung nasingil ba yan? Ngayon, gustong-gusto ng pangalawa, yung kay Tebes, biglang anti-terror law, biglang naging yung anti-terror law, biglang pak. Ginamit. Naging terorista si Tebes, nagsasayaw lang naman budots, naka-boxer shorts. Hindi ba? Tapos para sa red notice and all. So, meron pa yung issue ng anak niya. Yung issue ng anak niya, bago-bago lang siya noon na DOJ secretary, biglang nahuli yung anak niya na tumatanggap ng parcel na pinagbabawal na damo. Tapos ayun, bigla na lang na-dismiss yung kaso. Pero magagaling naman daw kasi yung abogado na inilagay niya dyan. Pero pinapanawagan ng taong bayan na buwaba ka muna kasi baka ma-impluwensyahan mo yung kaso ng anak mo. Pero no, I serve at the pleasure of the president. If the president wants me to stay, I will stay. Ganun. So matotal, ayan yung mga iskandalong kinabilangan niya, kinasangkutan niya. Aside from that, ang dami pala, no? Yung diyan sa Kingdom of Jesus Christ, yung 16-day siege. Kasapakat din siya niya. Yung kay Pangulong Duterte, yung pagpapadala sa ICC. Ay matindi ang kanyang ambag diyan. So, na-miss ka lang ng taong bayan, Boying. Kaibigan Boying, na-miss ka lang ng taong bayan dahil syempre nung mga panahon na Pasko, ganyan, gusto lang nila malaman, kamusta ka, ano nang ginagawa mo. Ikaw ba ay nasa mabuting kalusugan dahil hindi ka na namin nararamdaman, mantakin mo, ikaw ang pinaka-epal na sekretary ng gobyerno, tapos bigla kang nawala. Wala kang ginawa kundi magpa-presscon sa lahat ng mga ombudsman, kung gaano katahimik yung mga ombudsman noon. Ikaw naman napakarami mong mga interview. Meron ka pang bendalo na nalalaman. Ang dami mong kaya miss na miss ka ng tao. Kaya kung nag-aalala sila sa'yo dahil na-hospital ka daw,
Nagtatanong man lang sila kasi nga ang tagal-tagal hindi ka lumalabas. Alam naman daw ng taong bayan na galing ka sa sakit. Baka naman kasi nag-regress yung cancer mo, nag-aalala sila sa'yo kung okay ka pa ba. Mukhang okay ka naman, di masaya. Saya-saya kaya. Babayaan mo na yan, boy. Ikaw naman. Ipapaimbestigahan daw niya yung nagkalat ng istoryahe na na-hospital siya. Oo nga, sino ba kasi nagkalat niyan? Ako, ang dami ko nare-receive na message. Nabantakin mo, nagre-reels ako. Ibang topic ko. Tapos biglang ang comment doon, Boss D, may na-hospital daw. Boss D, sino naman na-hospital? Tinawagan ko yung mga magulang ko, hoy, ano ba to? Na-hospital ba kayo? Hindi naman, ano ka ba? Sino na-hospital? Tapos biglang nakikita ko sa feed, biglang nagsasabi, oy, si Boying daw, sumunod na kay Akop, gago talaga kayo. Ano yung pasunurin kay Akop? Hindi ba sila magkaibigan yan? Hindi magkaibigan yan dahil dating congressman to si Crispin kayo talaga So sabi nga, na sumunod na daw kay Akop, nag-golf na daw sa impyerno, may mga ganun pa. Grabe naman kayo. Pero sana, ito lang dapat ang iniisip ni Boying. Kesa reklamo mo, yung mga gustong mamatay ka, ganyan. Yung mga gustong may mangyari sa yung masama. Kesa mo sila, ihabla mo sila o kaya pa-imbestigahan mo sila. Magpakabait ka na lang kasi. Huwag ka na lang kasing masyadong huwag ka na lang masyadong matigas ang ulo. Huwag ka na masyadong malikot. Kalma ka lang, sir. Gawin mo lang yung trabaho mo bilang isang ombudsman. Total, nakuha mo na yung posisyon. Sabi mo nga, yung posisyon na yan, pangarap mo yan. Magtrabaho na lang ng maayos. Para baka sakali yung mga kademonyohan na ginawa mo nung DOJ secretary ka, baka sakali dito sa ombudsman mabawi mo. Kasi nga hindi ba nag-speculate tayo nung nakaraan na it is best for Crispin Boying Remulla to yun nga, syempre matanda na siya, baka mag-retire na yan, baka after nitong pagiging ombudsman na yan, mag farm na lang yan, ganyan. Magretiro na siya, di ba? Malay mo kasi 7 years yan. Ilang taon na siya ngayon? Siguro mga 65 na yan? Ilang taon na ba si Boying Remulla ngayon? Tingnan ko nga dito sa kaibigan kong si ChatGPT. Boying Remulla age. Tingnan natin kung ilan na siya. Boying. Yeah. March 31, 1961. So 64 years old na siya sa March 31. So 64 years old na siya as of early 2026. So 65 years old na siya sa March 31. 65 plus 7 o 6, 71. Syempre pag mga medyo 71 ka na, ano ka na niyan? Medyo pahinga-pahinga ka na niyan. Malay mo, magpahinga ka na. Hindi ba? So, habang, di ba, maganda yung trabaho mo sa ombudsman, gawin mo ng maayos, ng tama, maipakulong mo yung mga dapat ipakulong ng mga kawatan sa Pilipinas, sa pamahalaan. Tapos, malay mo, mabawi lahat ng mga katarantaduang pinaggagawa mo nung DOJ secretary ka. Di ba? Malay mo. Kaya nga, di ba, nag-speculate tayo, sabi natin, na ito si Boying, malaki posibilidad na since nakuha niya na yan at since ang mandato ng isang ombudsman ay 6 na taon hanggang 7 taon. So 2 presidente pagsisilbihan yan. Ngayon yung kalahati ng termino ni Bongbong at saka unang kalahati na termino ni Inday Sara. Nakita natin yung trend ng survey ni Bongbong. Putang ina, puro negative. Puro negative. Negative 2, negative 27, lahat negative. Dito mo talaga makikita na napakalaki na naitulong ng tarantadong mga sekretary niya sa gobyerno, lalo na yung kanilang tagapagsalita na si Claire Castro na walang ginawa kundi magkalat sa mga media press conference niya. Yan ang talagang malaking naiambag sa pagbulusok ng survey ni Bongbong Marcos. Babagsak na siya babagsak na si Bongbong Itong 2026, sabi nga ni Tililing Sabi ni Trillanes na itong 2026, katulad din ng lagi natin sinasabi, is yung kanilang huling baraha. Na kapag ka itong 2026 wala sila nagawa kay Inday Sara, hindi nag-push through yung impeachment. Tapos yung yung mga kanilang petisyon sa Supreme Court patungkol sa impeachment ni Inday Sara ay
hindi madesisyonan within this year, Larry. Wala nang pag-asa. Ang tanging pag-asa na lang ay yung mga ombudsman cases na i-file nila, which is hindi naman siya, sabi nga ng mga abogado, hindi naman ako abogado, pero sabi lang nila, i-quote ko lang sila, walang jurisdiction ng ombudsman over an impeachable official, si Inday Sara. So wala. So inilagay nila, bobo talaga si Bongbong eh. Inilagay nila si Boying Jan para kay Inday Sara. Only to find out, wala palang magagawa si Boying kay Inday Sara. Kaya ngayon si Boying running out of options, nananahimik siya. Di niya alam kung paano mamagicin etong sobrang lakas na si Inday Sara. Ngayon napapaisip si Boying. Sabi ngayon ni Boying, putang ina, wala na ako magawa talaga rito. Okay, yung mga ginagawa nila ng mga yung mga file ng cases, yung mga pagbabayad din na ng vlogger, pagbabayad din na ng media, napasamain si Inday Sara, hindi na tumatalab eh. Hindi na tumatalab, lalong lumalakas si Inday. Puta mantakin mo, negative si Bongbong, si Inday positive. Tas lalo parang yung tao ngayon nag-aantay na lang dahil nga madami ng mga rallies na naganap, hindi naman nila napatalsik si Bongbong, nag-aantay na lang sila ng 2028. So waiting na lang tayo, pakuya-kuya-kuy tayo, bayaan mo na. Utangin na ng mga yan eh, wala tayong magagawa talaga. Kahit sampahan mo ng sampahan ng kaso yan si Bongbong, magnanakaw pa rin mga yan eh. Hawak nila lahat eh. Kahit na anong udyok mo sa mga kasundaluhan, kapulisan natin na sumunod sa batas, pagtanggol ang mga Pilipino, wala eh. Wala talaga eh. Antay na lang natin. Diba? Antay na lang natin. Malay mo, one of these days, mayroong mga kurakot sa bayang Pilipinas, mga demonyo na mamatay katulad nung pangarap o birthday wish ni Cara David, diba? Malay mo naman, mangyari yan. Diba? Wala tayong kahirap-hirap, walang gastos. Walang rally, walang pagod, walang init, walang sunburn. Malay mo, ganun mangyari, hindi natin alam. Hindi ba? Pero kung mangyayari, okay lang. Basta mga demonyo mamamatay, di at least mapuno sila dun sa impyerno. So ngayon, Boying is running out of options. Wala na siyang maisip, wala na siyang magawa. Kaya ngayon nananahimik siya. Kasi nga, yun yung pinaka best way. Why? Bongbong Marcos is going down. Negative. Kung susunod pa siya doon sa napagkasunduan nila, kasi sinungaling man yan si Boying, traitor man yan. Dating Binay yan, isang buong kampanya, kinakampanya niyan Binay, biglang 10 days before the election, lumipat yan sa mga Duterte. Kaya nga, puta si Binay, lalo nang itim eh. Lalo nang itim si Binay, naging kulay atay, sabi nga ni Sir Jack. Dahil, pucha, mantakin mo, may mga tarpaulin na tayong pinagawa, mga sample balot, tas biglang bumaliktad ka. Ganyan eh. Diba, Duterte sila. Duterte biglang, boom, baliktad ulit, naging Bongbong. Ganyan kasi yung mga, kung sino malakas doon yan. Ngayon, nakikita nila, yung malakas na kinapitan nila na si Bongbong, na pinakinabangan nila, mahina na. Bakit ka pa sasabay sa mahina? Kasi ang palubog na yung barko, putang na sumakay ka pa ron, tanga ka na. Palubog na yung barko, magaling ka man lumangoy, lumundag ka na, lumangoy ka na. Magaling na manlalangoy ito si Boying Rimulya. Kaya nga ako sa tingin ko, dahil nakikita niya yung trend ni Bongbong, pabulusok na, pababa na, wala na talaga. Kahit anong CPR mo, kahit kuryentehin mo, hindi na mabubuhay itong bulok, patay na administrasyon ni Bongbong. Sobrang ayaw na ng taong bayan. Ayaw naman niya, syempre, magaling si Boying, matalino yan eh. Abogado yan from UP. Napakatalino niya na abogado. Bilib naman ako dyan nun. Ewan ko bakit ganyan nangyari, nabulok. Ewan ko baka yung kapag papakimotherapy niya, baka na pati prinsipyo niya na nalusaw. So ngayon, bakit pa ako sasama sa inyo? Hindi nyo naman ako mapapatanggal dahil impeachable official ako. Hindi mo naman ako, porket ikaw naglagay sa akin, tatanggalin mo ko, hindi naman pwedeng ganun. Hindi nyo naman ako pwedeng sampahan ng sangkatutak na kaso para lang mapatanggal ako kung hindi ako susunod sa inyo. Bakit? Putsang ina, asikasuhin nyo pa ako si Inday ang kalaban nyo, hindi naman ako tatakbo presidente. Magto-2028 na. Hindi ba alam mo yon? So nabudol talaga sila ni Boying. Kaya nananahimik na si Boying ngayon. Pabayaan nyo naman nahimik, kayo naman. Hanap pa kayo ng hanap eh. Gulong-gulo na nga yung tao eh. Kung paano nila pababagsakin si Inday, wala na siyang idea kung paano gagawin yun. Kahit anong pa-interview niya, bumabalik lang sa kanya, nagagalit, mantakin mo. Ang daming tao na nanalangin, mamatay na siya. So dapat, Boying, maisip mo yan, na matanda ka naman na, alam mo na yan, dapat maisip mo na wow, ang daming galit sa akin, daming gusto mamatay ako, bakit? Kasi baka mali yung ginagawa mo. Try mong i-correct. Baka sakali. Kahit pa paano mo, bawasan kasalanan mo sa taong bayan, magustuhan ka nila, malay mo.
Oh, cute ka naman. O malay mo, magusto ka, kurut-kurutin ka nila. Makyutan sila sa'yo. Di ba? Di ang ganda. O, kaya yun na nakikita ko. O, dahil nga, pabagsak na si, Bongbong. 2026 na lang yan, si Bongbong eh. Pagtapos ng 2026 sa 2027, parang si Inday Sara na presidente niyan. Maniwala kayo, nag-aantay na lang talaga ang tao ng eleksyon. May mga natatakot, baka dayain si Inday Sara, baka ganito, ganyan. Huwag kayong matakot na dayain si Inday Sara. Ilang milyon tayo? Ilang milyon tayong gigil? 100 plus million tayo nagigil. O bawas natin yung mga hindi botante. Sa mga botante, baka siguro mga 50 million tayo. O sabihin na natin ganun, more or less, o rough estimate, 50 million tayo. Mantakin mo pang 50 million tayo, boboto tayo. Sa Duterte, paano nila dadayain yan? Sino kalaban? Si Ontiveros na bukbok? Sino kalaban? Si Ontiveros? Si Rapi Tulfo na manyakis? Di umano. Di umano ha. Nagalit na naman kayo. Oh, sino? Wala, si Trillanes, butangin niya kahit sa barangay Bitay, hindi mananalo yan. Sino ilalaban nila? Si Lenny. Ayaw man tumakbo ni Lenny. Nananahimik na yung tao. Masaya na yung love life nila ni Bolet. Di umano. Yun ang kulitin. Sino? Sinong itatapat nyo kay Inday? Wala. So, come 2027, napakalakas na ni Inday. Parang siya na presidente niyan. 27, 28, plus 6 years. Parang 8 years siyang presidente niyan. Lahat na ng mga funders, mga EPAL, political butterflies, magsisip-sip na naman sa mga Duterte yan. O, itisa na yan, yung mga Rimulya na yan. O, diba? So, ngayon, yun ang pinaka-safest na pwedeng gawin ni Boying. Na wag na sumunod sa kademonyohan ng administrasyon at magtrabaho na lang ayon sa kanyang mandato. Kaya naman yan depensa niya, napakagaling niya eh. Pag kinulit siya ni Trillanes, hoy, ba't hindi mo na inaasikaso? Tangina mo. Hindi mo na inaasikaso yung sasabihin ni Trillanes, ba't hindi mo na inaasikaso yung mga impeachment kay Inday Sara, hindi ka tumutupad sa usapan, sasabihin lang ni Boy, tangina mo. Wala ka naman silbi sa bayang, hayop ka eh. Nag-uutos ka, tarantado ka. Layas! O, di ba, gaganunin lang ni Boy yan. Tangina mo, baka demanda kita. Ganunin lang ni Boy yan, hindi mataiyan si Tililing. Sila Cielo Magno, wala namang mga bilang yan. Kumubra na yan, okay na yan. Oh, wala na yan, wala nang follow up yan. Oh, basta importante yung yung purpose ng pagdidemanda nila, nagawa nila, bayad na yung mga yan. Oh, ikaw Boying, wala untouchable ka. Sa totoo lang, napakalakas mo, untouchable ka. Kanang sumunod sa katarantaduhan nila. Oh, gumawa ka na ng tama, yung mga nalalabing panahon na hininga mo sa mundo, linisin mo na. Oh, malay mo, hindi ba? O malay mo, yung mga angkan ninyo mapunta pa sa national kasi dyan lang kayo sa Cavite, mukhang sinusuka pa kayo dyan. Mukhang ayaw pa sa inyo dyan. Walang hiya, malay mo, di ba, magustuhan yung ginawa mo, bumangulit mga pangalan ninyo, makilala kayo, di ba? Di ang ganda-ganda. O, yun lang yun. Yun lang yung natin tungkol kay ito, pag-usapan din natin tong isang na to, isang inihanda ko sa inyo. Putang ina kasi, itong hayop na mga to Itong dalawang gunggong na ito. Kasi nakita ninyo ang daming mga senador ngayon. Na may dating senador, may mga senador ngayon na parang doon nakafocus yung investigation. Doon nakafocus yung investigation. Again, ang totoong issue dito, yung DPWH, patay na natin tong background music natin. Yung DPWH, mga bossing, matagal na nilang scheme yan. Okay? Ang ginagawa nila dyan sa DPWH, ina-approve naman ng DPWH Yung mga kontraktor, na nila yan? Kasapakat na nila yan. Yung mga senador, mga congressman, meron yan mga projects na nire-request. Okay? So ngayon, etong DPWH, mamimili mula doon sa mga proyekto na yun. Kung yung, nila, popondohan nila. Kasi again, lagi yung tatandaan na ang mga senador, ang mga congressman, walang wala silang kapasidad na mag-disburse ng pera. Pwede silang mag-request, pwede silang maglagay ng mga proyekto, pero depende sa administrasyon. Kung kaninong mga request yung kanilang kukunin, susundin o papaboran. Kung kaalyado mo, yun yung papaboran mo. Tama? Ngayon, kung ako yung administrasyon o kung ako yung mga nagpapatupad ng mga katarantaduhan sa ako nagpapatupad, ang gagawin ko, pipiliin ko yung mga proyekto ng mga kaalyado ko, yun ang
iaatang ko sa mga hayop na ito. Itong mga ito, ang boss nito, presidente. Ang boss nito, DBM. Yun ang nagbabudget sa kanila, sila yung nag-allocate. Kaya nga 'di ba ang scheme nila, kumukuha sila ng pera eh. 'Di ba? May mga proyekto, mamimili sila ng mga congressman, tapos bawat congressman, meron silang porsyento daw. Oh, so hinihingi na nila yung porsyento na yon sa mga kontraktor. Bago pa man ma-award, bago pa man may manalo, kung sinong kontraktor ang makakapagbigay na ng porsyento na to, halimbawa, 3% ang hinihingi ko for this project, sinong magbibid? Hindi naman sila nagbibid actually dun sa project eh. Nagbibid yung mga kontraktor kung kaya nilang ibigay yung porsyento na hinihingi ng dalawang hayop na ito. Na sinasabi nila na congressman daw ang nagpapakuha sa kanila. Senador daw ang nangungumisyon sa kanila. Pero sa totoo lang, hindi. Sila yun. Oo, sila yun. Sila yung may hawak nung nung grupo. Sila may hawak ng sindikato. Meron silang scheme. Meron silang galaw bawat isa. Oh, sinasabi lang nila congressman to, sa senador to. Pero sa totoo lang, kanila yun. Yung mga senador at congressman, lahat yan, may mga proyekto sila. Sila ang mamimili. O ngayon, yun na ipapabid nila. O, magkano? 3%. Ang laki naman, 3%. O, di wag ka magbid. Itong isang magbibid. O, pag nanalo ka sa bidding, ang mananalo sa bidding, yung kayang magbigay kagad ng porsyento nitong dalawang ulol na ito. O, at syempre, sino ang amo nito? O, sino ba yung amo ng DPWH? Yung, secretary. Sino ba ang amo ng secretary ng DPWH? O, di presidente. O, sino ba gumagawa ng budget ng Pilipinas? Sino ba may power of the purse? Pinagmamalaki yan ng Congress. Sila ang may power of the purse. Sila ang nag-allocate ng mga pera sa bawat ahensya. Sino nagbibigay ng pera sa DPWH? Kongreso. Di ba? O, so ngayon, kukunin nila yung pera, kukubrain nila. Pag kinubra nila yung pera, cash yan. Putang ina. Hindi nila yan magagamit. Hindi nila may lalagay sa bangko. Hindi nila... Pera yan na marumi. Kasi galing nga yan sa pagnanakaw. Siyempre, pag meron kang ganong kalaking pera, pupunta ka ng bangko, may isa kang van, punong-puno ng pera, ilalagay mo sa bangko, i-deposito mo, abay putang ina, magugulit yung bangko, saan galing yan? Saan mo ninakaw yan? Hindi ba kailangan mo ng justification bakit may ganong karaming pera? Eh, anong i-justify mo na komisyon ko to sa proyekto? Eh, wala naman yun sa mandato mo, mangumisyon sa mga proyekto. Ang gagawin ng dalawang hayop na ito, para labahan yung pera, may mga contact sila sa mga kasino. Yung mga contact nila sa mga kasino, ayun na ang gagawin nila dyan. Pupunta sila dun, malay-maleta yung perang dala nila. Bibili sila ng pitsa. Magsusugal sila kunyari. O tapos, yung pitsa na na halimbawa nakapagpatalo sila ng mga 10 milyon, ganyan. Yung pinatalo nila na 10 milyon na yun na yung kita ng kasino. Tapos, i-encash nila ulit yung yung natitira pang pera nila. I-encash na nila yan. Tapos, by cheque na yan. Pag uwi nila, isang sasakyan na pera. Pag uwi nila, isang papel na lang na parihaba yan. Cheque na yan. Oh, may ilalagay na nila ngayon sa mga bangko nila, malinis na yung pera. Bakit? Pag tinanong ng bangko, saan galing tong pera? Nagkasino ko. Ayan, nakalagay, Casino di Brutal. Yan, di tanungin mo sa casino, putangin na mo, mas marunong ka pa, nanalo ko eh. Ay, hindi ba? So, syempre, license yung mga casino na yan. Legit yung mga casino na yan. Kaya yung pera ngayon, magiging kanila na. Yes, putangin na party. Tapos yung pera na yan, i-withdraw nila ulit. Malinis na yan. Sa kanila ngayon ulit, i-distribute. Either sa papaanong paraan. Ganon ang ginagawa ng mga hayop na yan. At hindi lang yan ngayon natuklasan, noon pa. Noon pa, depende na lang yan sa administrasyon. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi sila nakapag-operate. Kasi mayroong Presidential Anti-Crime Commission na nagbabantay. Ngayong panahon ng administrasyon na ito, nakapag-operate sila. Depende talaga sa administrasyon kung ano ang advokasya ng administrasyon. Kung ang advokasya ng administrasyon magnakaw, ma-activate nila yung kanilang scheme. Yung money-making scheme nila, yung kanilang sindikato, i-activate nila. Pero parang ganun din yan sa pagnanakaw. Kung may pulis, hindi ka magnanakaw.
Kung merong bantay, hindi ka uuumit. Pero pag yung bantay, kakutsaba mo, inside job, putang ina, ang sarap. Walang kadele-delikado kasi pare-parehas kayo ng takbo ng utak, mga magnanakaw kayo. So ganun ang mangyayari ngayon. Ngayon, itong dalawang to ang nagpakasasa. Silang dalawa yung kumubra ng pera, silang dalawa yung namuhay ng marangya, silang dalawa, suma total, yung talagang kriminal dito. Pagkakatiwalaan mo ba naman si Bernardo, obvious namang siya utak ng katiwalayan na yan. Hindi ba? Si Bernardo ang utak, tapos gagawin mong testigo. Ano yan? Seryoso ka? Di ba? Masyado naman yatang siniswerte yung mga yan. Sila ang kumupit, sila ang kumita, sila rin ang kakampihan nyo. Saan pa kayo? Di ba? Sobrang lakas naman ng dalawang to. Kasi wala silang parang wala pa nga yata silang kaso eh. Nagsoli lang yan ng mga konting barya tapos parang ginagawa ng bayani ng pamahalaan. Hindi ba? Sino ba ang Secretary of Justice ngayon? Tiga saan yung Secretary of Justice ngayon? Tingnan niyo, i-research nyo. Tiga saan yung Secretary of Justice? Yung dating Secretary of Justice, tiga saan? I-connecta nyo na lang kung ano relasyon nilang dalawa. Kayo na Kayo na ang mag-check, mag-research. Bigyan ko kayo assignment. Sino yung dating DOJ Secretary na ngayon ay ombudsman na? Taga saan siya? Tapos sino itong bagong DOJ Secretary? Taga saan siya? Okay, na bahala mag-research. Para makonekton nyo lang. Baka lang makonektan nyo. Ewan ko sa inyo. Di ba? Nagbulsa ng milyon-milyon yung mga yan. Bilyon-bilyon. Ngayon may immunity package ang mga hayop na ito. Ano yan? All-in promo? Ha? Paldong-paldo. Sana all. Paldo yarn. Sila yung nagbulsa. Tayo yung nabudol. Ngayon, sila ang bida. Anak ng tinapay. Tapos itong Yusek Bernardo, hindi pa nalalaglag sa bangin. Sinasabi ninyo na si Cabral ang totoong may kasalanan dito. Nako, malabo. Malabo. Tingnan ninyo kung magkabati ba ito si Cabral at saka ito si Yusek Bernardo. Kung di sila magkabati, magkakompetensya. Delikado yan. So ninanakaw nila yung pera ng taong bayan. Ngayon ninanakaw nila yung narrative. Ganyan na ganyan din ang ginagawa ng administrasyon. Nagpapaimbestiga kami nagpapaimbestiga. Wala kaming kasalanan. Ganun din siya umami naman siya na talagang kasapakat siya. Ang sinasabi lang niya, kailangan niyang, ganyan talaga yung mga mastermind Kailangan nila isa sa mga mastermind, kailangan nila na mayroon silang masisisi. Para maging least guilty. Kailangan nila maglaglag ng mga pangalan. Putang ina yan nilaglag si Villanueva, si Grace po, si Nancy Binay, nilaglag si Senator Bong Revilla, nilaglag si Jinggoy, at kung sino-sino pa. Si Chis Escudero, kung ano-ano, sino-sino mga pinagdalaglag. Tapos naniniwala tayo, wala silang ebidensya. Hearsay. Di ba? Magnanakaw. Tapos rewarded pa. Anong klaseng administrasyon to? Meron tayong loyalty program for criminals. Biglang naging banal si Bernardo. Biglang naging truthful na siya daw ay nasa nasa pangangalaga daw siya ng mga pari. Ginamit yun na naman si Ban. Hayop kayo. Ito si Father Salsal, yung pari na jakol ng jakol. Kaya na ginagamit yung simbahan para daw dun sa impeachment, yung moral yung kanyang konsensya ay dapat sinasampa yung kaso kay Inday Sara, pagnanakaw, etc. Puta na malaman mo, nagpa-follow doon sa Kantot Gaming. Puta, nagsasalsal pa lang, hayop na pari na yan. Ginagamit na naman nila simbahan ngayon. Ganon din ang ginagawa nito ni Bernardo. Nasa pangangalaga ako ng mga pari. Ako'y isang banal. Putangin ng mga demonyo talaga. Di ba? Kita ninyo. Doon sa Blue Ribbon Committee. Di ba si Yusek Bernardo yung putang ina, yung kontrabida na piling bida? Siya yung iniimbestigahan, biglang boom. Magbago ba ang matindi nito? 4 na beses nang nagbago-bago. Yung kanyang testimonya. Alam nyo ba mga bossing, ha? Alam nyo ba na yung kanyang sinumpang salaysay doon sa Senado, putang ina, pag binasa nyo yung salaysay niya ngayon, iba na. Iba na. Putang ganyan kalupit.
Di natin alam kung saan na magic eh. Minagic ba niya? Minagic ng DOJ? Minagic ni Remulla? Hindi natin alam. O bahala na kayong mag-speculate. Di ba? Siya na yung gumawa ng krimen. Si Bernardo at si Alcantara na yung gumawa ng krimen. Sila na yung putang ina nagpakasasa sa pera ng taong bayan. Ba, may VIP treatment pa. Pucha, VIP treatment sa DOJ, VIP treatment pa sa Blue Ribbon Committee ni Lacson. Saan ka pa? Puta, Lacson, ba't ang sama ng ugali mo? Napakahusay mo. Oh, hindi hustisya ang sinisiwalat at ang inilalabas ng mga ito. Oo, ginagago nila yung hustisya. Silang dalawa, yung pinuno nito, nilaglag naman sila ng mga tao nila eh. Silang dalawa yung pinuno nito pero para mawala sa kanila yung issue at magamit sila noong mga kalaban netong mga sinusumbong nila, yung mga pangalan na yan na sinusumbong nila, may mga kalaban yan. Galit yung mga, may mga political agenda. Yung palagay ko yung mga nagmamanage dito sa gumawa ng mga script netong dalawang ulul na ito. Oh, sigurado ako na may politika involved dito. Kung wala ka, kita mo si Bernardo noon, yung Alcantara noon, puta umiiyak pa, umiiling-iling. Nakita niyo yung kay Lacson na ang layo-layo ni Alcantara kay DOJ Secretary, sabi niya, "Psst, oy Alcantara, umupo ka doon sa tabi ni DOJ Secretary." Puta, pwede ba yun? First time na nangyari yun, na yung pinalipat mo doon sa tabi nung coach, magko-coach sa kanya. Kasi nga naman, kung magkatabi silang dalawa, madali siyang bulungan. Mali yan. Huwag yan yung basahin mo. Ito basahin mo. Hindi ba? Alam niyo yun. So, sa totoo lang, puta, ginagago tayo ng mga ito. Huwag kayong papayag dun. Itong dalawang ito, bantayan nyo ito, kita ninyo. Putsang ina, sarap ng buhay ng mga yan. Pakuya-kuya-kuya yung mga yan. Bakit? Putsa, state witness sila. Ilang dekada ginagawa nila yung skandalo na yan. Ilang dekadang nagpakayaman yung mga yan. Sa sobrang yaman nga nitong Bernardo, yung Yusek Bernardo, ang aga nag-early retirement yan. At alam mo ba sa sobrang yaman yan, sa buong mundo daw hindi daw sa Pilipinas lang pinakamayaman na na Yusek yan. Sipin mo yan, sa buong mundo. Tanongin nyo. Ang dami daw pera talaga niyan. Sabi ko nga ibang klase talaga ang nangyayari sa bayang Pilipinas ngayon. Meron akong pinost kanina sa social media na yung bata nagnakaw ng kondom. Kulong. Tayo yung bata nag-iingat lang Nag-iingat lang. Utangin na, kung halimbawa ako nga yung yung may-ari ng tindahan Nahawa ka ng kondom. Bakit? Tangin na. Magsasalsal ako, ayaw kong tumapon sa kama. Gago ka naman. Masama yun. Halimbawa may chuchuk-chakin ako, ayaw kong mabuntis. Kasi hirap ng buhay ngayon. Wala akong trabaho. Meron lang ako kargada. Ang libog-libog ko pa, katulad ni Father Flaby. Wala akong pambiling kondom Pero may chicks ako. Lugi ka. Buti ako may chicks. Kahit wala akong pambiling kondom. Si Father Flaby, may pambiling kang kondom, wala naman chicks. Nagpari pa. Utangin na yan. Hindi ba? So, alam mo yun, kung ako yung may-ari ng tindahan ito na yung kondom, sige, 5. Putangin na ka. Kano lang yan Mantakin mo, pinakulong mo, bata, nagnakaw ng kondom. Baka nga inutos lang sa kanya ng kuya niya yun Baka nagastos niya yung pera sa Caracruz Kaya pinitik na lang niya yung alam mo yung kulong, tapos etong dalawang to, putang ina nakalaya. Etong dalawang to, putyan, sarap ng Pasko tsaka bagong taon. Akala nyo ba mga nakakulong tong mga to? Ewan ko kung saan nakakulong tong mga to, pero tingnan ninyo kung gaano nabubuhay ng kasaganahan itong mga ito, kung naka-confine man yan, nakakulong or what. Ito nga si Bernardo, sabi niya nasa ilalim siya ng pangangalaga ng simbahan. Puta, saan ka naman? Huwag kayong maniniwala dyan, putyang inan yan. Sabi ko nga sa inyo yung mga ginagawa na itong mga taga-gobyerno, katarantaduhan talaga to pakinggan natin itong balitang ito ni Senator Amy Marcos. Putyang ina, niloloko tayo ng mga ito. Ganyan ang gawain nila, diversion. Diyan sila magaling. Pakinggan nyo to. Ready na daw yung mga yung mga senador, yung mga kaso ng senador, ready na. Wala silang naipakulong na mga malalaking isda noong kasi tinan mo plano daw sana na hulihin na yung mga senador na yan. Sila Cheese, si Villanueva, si dating senador Bong Revilla, sila Binay, balak na daw sana bago talaga magpasko, yun talagang gusto nila mangyari para ma-divert. Putang ina, mahina talaga yung kaso Wala talagang ebidensya, puro hearsay Hindi naman pwede magpakulong ka ng tao dahil hearsay.
Anong ebidensya na pwede nilang ipakita? Eh kung may ebidensya sila, sana doon pa lang sa Senado, may pinakita ng ebidensya. Wala eh. Kung may ebidensya yan, ba, may CCTV footage kay Jesus Escudero, eh di pinakita nila sa yabang nila. Wala eh. Puro salita lang eh. Nagnakaw si ganito, nagpa-deliver ako kay ganyan, nag-deliver ako kay ganito, puro hearsay. Di pa pwedeng ganun. It's not what you can say in the court, it's what you can prove. Yun yung kung ano yung may mapapatunayan mo. Ina nyo. O ngayon, pinatutunog nila ito. Itong mga senador, may makukulong. Pero tingnan ninyo, yung 2026 budget natin, putang ina yan. Yung sinasabi ni Amy Marcos na, kunyari nag-veto sila, pero putsang ina, mas malaki yung naiwan. Giniling lang, pero pork pa rin. Nasaan ang ustisya dyan? Pakinggan natin to. Para maintindihan nyo. Maganda ang 2026 para sa ilang mambabatas. Ang mga dawit kasi sa flood control scandal, kakasuhan na raw ayon kay Senador Amy Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mayroon na raw draft resolution para irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang senador na idinadawit sa flood control scandal. Sabi ng presidential sister na si Senator Amy Marcos, nakita niya mismo ang draft at sa January 15 na isasampa ang kaso. Kasama raw sa kakasuhan ang mga kasamahan niya sa Senate minority na sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada at si dating Senador Ramon Bong Revilla. Pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kahapon lang nagtungo sa DOJ si Senator Villanueva para sagutin ang reklamo laban sa kanya. Di ba? Kumpleto na daw yung ebidensya. Anong ebidensya? Hindi ba nag-start pa lang kayong mag-imbestiga dahil nga itinuturo sila? So kaya nandiyan yung mga senador na yan, sila Villanueva, si Senator Bong Revilla at kung sino pa yung mga senador na sumagot doon sa summon ninyo, nagpapaliwanag sila. Hindi totoo yung sinasabi nito. Walang ebidensya. Puro salita lang. Hindi totoo yan. Dapat nga, sabi ko nga, kung ikaw nag-aakusa, dapat meron kang ebidensya. The burden of proof, nasa nag-aakusa. Dito hindi Sinabi, ako, nag-imbestiga. Mali yun. Dapat, sinabi mo, patunayan mo, kung anuhin mo sa akin, kumbinsihin mo ko na dapat panagutin natin tong mga to. Paano ka makukumbinsi ng isang salita lang? Kasi nga, sa korte, kailangan talaga ebidensya. Kailangan matibay. Kaya nga sinasabi na, beyond reasonable doubt. Walang pag-aalinlangan. Kasi kailangan talagang yung ebidensya matibay. Anong matibay na ebidensya? Yung salita lang. Kahit sino kayang mag-akusa Si Trillanes nga, akusa ng akusa Lahat na inakusahan, may napatunayan? Wala. Buti pa nga si Trillanes, kahit papano nag-akusa, meron pinakikitang mga katarantaduhang mga AMLAC report na dininay ng AMLAC, alam mo yun? At least si Trillanes namimiki ng ng ebidensya. Kahit papano, may ebidensya, peke nga lang. Etong Bernardo at saka itong Alcantara, wala Putang ina, sinumpa ang salaysay. So lahat ng pwedeng sumumpa dyan, pwede na nilang ituro, lahat ng gusto nilang ituro, kung kagalit nila, kapitbahay nila. Dahil di nagbibigay ng ulam tuwing Biyernes, putangin na yan, pwede na nilang isumbong sa korte. Alam mo yun? Ang cheap. Hindi pwedeng magkaroon ng isang kaso base lang sa sabi-sabi. Yan yung sinasabi natin. Kaya ngayon kay Bantag, ganun din tayo Base lang sa sabi-sabi. Wala naman silang wala silang ebidensya. Wala silang kung ano man. Dahil lang sinabi ng mga PDL na siya. Naniwala sila PDL yun, putang inang yun, criminal yun, convicted. Ibig sabihin, walang kredibilidad mga yun. Di ba? Bakit tayo papayag na ganyan? Hindi dapat ganun. Dapat laging evidence-based. Buo na daw ang buo na daw ang ebidensya kaya tuloy na. Diyos ko po. Noong nakaraang linggo naman, sinagot ng kampo ni dating Senador Revilla ang asunto sa kanya. Pasabog pa ni Manang Amy, may hinahanda rin laban sa iba pang senador at dating senador na una nang sinabing walang direct evidence laban sa kanila. Ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar
at hinahanda daw yun. Bakit Diba? Bakit yung mga senador walang linkage hinahanda yung mga ebidensya sa kanila? Bakit hindi natin ihanda yung mga ebidensya laban dito sa Alcantara, laban kay Bernardo? Ba't hindi natin ihanda yung ebidensya laban kay Speaker Romualdez? Ba't di natin i-ready yung ebidensya laban kay Bongbong? Para pagbaba niya, pwede na tayong magkaso sa kanya kasi immune siya sa any lawsuit. 3 years man lang, malapit na. Di ba? Malapit na siyang mawala ng immunity. Hindi katulad ni Pangulong Duterte, nung nawala yung immunity niya, it took them how many years? Actually, wala silang naisampang kaso sa dami ng binibintang nila kay Pangulong Duterte noong presidente pa siya from 2026 to 2022. Pag baba ni Pangulong Duterte, wala silang na-file kahit isang kaso. Wala. O nga sasabihin nyo, ano pala yung kaso sa ICC? Tanga. Kaso ba sa Pilipinas yun? May korte tayo dito gumagana, hindi kayo nagsampa ng kaso rito. Sa dami ng sinasabi yung ginawa ni Pangulong Duterte, kahit isang kaso wala kayo sinampa sa kanya. Mga gago ba kayo? Dito kay Bongbong, pagbaba nito, napakaraming kaso nag-aantay talaga sa kanya. Ang daming tao na pinirwisyo nito ni Bongbong Marcos. Ba't hinahanda yung mga ebidensya laban dito sa mga senador na ito? Ba't walang hinahandang ebidensya laban sa mga congressman? Ano to? Putangin na, dahil ba ang pera nasa Kongreso? Kaya binubugbog nila itong Senado para yung tao masabihin, masira ang Senado, tapos yung tao mailagay nila sa utak ng tao, 'di ba? Sabi ko sa inyo, dapat talaga na tayo, yung ano ba yun yung nakaraan, yung ginawa ni Romualdez na kauna-una ang katarantaduhan niya? Yung magpapalit ng konstitusyon, gagawin ng yung Senado at saka Kongreso pagsasamahin na, isang bahay na lang, isang desisyon na lang. Ang dami nila. Ilan lang yung senador? Ilan sila? 300? Dilugi na yung senador. Mawawala na ng boses yung senador. Di ba? Mapapaniwala na nila ngayong tao na kailangan yung Senate mawala na. So kailangan, na lang, isa na lang, Congress and Senate, combine na. Yung boto, doon na lang tayo babase. Gago. 24 lang yung senador, tapos 300 kayo. Paano magkakaroon ng boses yung Senado? Ganyan, gusto nilang gawin yan. Yung People's Initiative, yung PI. Diyan nagsimula yung lahat yung pangarap ni Romualdez maging presidente ng Pilipinas yan ang natin ngayon. naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office. Bukod sa mga senador, maaring maisama na rin daw sa kakasuhan sina Congressman Edwin Gardiola. Bakit si Gardiola lang? Ba't si Gardiola lang? ACT-CIS, ba't sila lang? Nasaan si Dong Gonzales na mayroon ding construction firm? Di ba unethical din yan? Nasaan na sila Suarez? Nasaan na sila Gutierrez na may construction firm din? Tira ng tira si Trillanes kay Bongo. Kamag-anak niya yung mga kontraktor. Wala namang ghost project yun. And dami rin ng mga ng mga congressman na mga anak, asawa, pamilya, sila mismo may-ari ng mga construction firm at ang masaklap nito, sila pa yung naglalagay ng mga budget sa mga ahensya ng gobyerno. Bakit ganun? Ba't ito lang? Di ba? Bakit yan lang? Ikaw, Gardiola, di ka ba nagbahagi ng kayamanan mo? At magkapatid na Edvic at Eric Yap. Pero pinagtataka ng senadora. Yung Yap. Sa totoo lang, yung Yap na yan. ACT-CIS. Erwin Tulfo, putangin na nyo. Magdanakaw yung party list nyo. Paano kayo maniniwala sa inyo? Mga kawatan pala kayo. Party list nyo to Alam mo yung ACT-CIS? Kasama dyan yung letter T niyan, terrorism. So parang anti-terrorism yung kanilang advokasya. Puta, nakita mo ba ito si mga Tulfo na to, binabanatan yung Makabayan Black? Binabanatan yung mga taga-Makabayan ngayon na galit doon sa operasyon sa Mindoro. Di umanong terorista ang NPA. NPA inoperate doon May mga namatay na mga estudyante. Galit na galit ba tong mga Tulfo na to? Hindi. Yan, ginagamit nyo lang yung party list para sa pansarili ninyong kapakanan Pero yung advokasya talaga ng party list, yung dapat mapagserbisyo ng party list yung yung marginalized sector, wala. Wala kayong ginagawa. Ni magsalita, hindi kayo nagsasalita.
Oh, mantakin mo dalawa na party list representative nyo. O at least isa doon sa representative ninyo. Mga nominee ninyo. Putang ina, magnanakaw, kawatan. Panahon pa ni Pangulong Duterte, magnanakaw na. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Tapos putya, tatay-tahimik kayo. Kala ko ba, Rapi Tulfo, galit ka sa magnanakaw? Eh, kasama nung asawa mo sa partido yan eh. Sa party list, kasama ng asawa mo yan. Bakit hindi mo kinakanayan? Ikaw, Erwin Tulfo, galing ka dyan. Ano yan? Yung pinangkampanya mo ba galing dyan sa nakaw? Binigay ba sa'yo ng mga yap na yan? Yan yung mga dapat na sinasagot nyo. O ngayon, itong si Tabatchoy na payat na ngayon. Kita nyo lahat ng mga ng mga sangkot, mga nasa flood control scandal, Quadcom, puta lahat nagpapayatan, yung iba namamatay na. Karma na yan. Ito si putsa bukod sa karma, dapat kasuhan yan. Oh, sasabihin nyo na, may masamang tao yan, makakarma naman yan kahit di mo kasuhan. Hindi, putang ina, buhay pa eh. Pag buhay, kasuhan. Pag namatay, yun, saka na yun na yung hustisya ng karma. Oh. Bakit mas maraming mga senador at mistulang iniitsapuera ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez? Nakakalungkot kung bakit mga senador ang pinunteriya, alam naman natin si Bonjing at yung Speaker's Office ang pinagmulan ng flood control. Bakit nalihis ng ganito? Nawawalan na raw siya ng pag-asa pang makasuhan at mapanagot ang kanyang pinsan na itinuturing niyang mastermind sa anomalya sa flood control projects. Tanging si dating Congressman Zaldico lang anya ang iniimbestigahan at nakakasuhan. Katakot-takot na listahan na at testimonya na. Wala pa rin. Pag tinanong, sinasabi si Speaker daw, si Bonjing. Nako, sabi si Sino Bonjing? Si Boying? Ay hindi. Si Speaker pala. Dami naman kasing Bonjing sa gobyerno. Kayo talaga Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit. Si Saldico lang. Sa February 1 naman ay tuluyan na raw bubuwagin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Puta, yan na nga lang nagawa ni Bongbong. Nabuwag pa. Wala talagang tibay na maaasahan. Nagpagawa ng tulay nung nakaraan. Nagiba rin. Walang hiya talaga. Delikado. Ay nako, ito ang kinasasadlakan natin ngayon mga bossing. Sandamukal, kaliwat kanan na propaganda laban sa mga kalaban nila sa politika. Sabi niyo si Bong Revilla, hindi nila kalaban sa politika yan. Hindi nila kalaban sa politika, sigurado kayo? Sigurado kayo? Sabi ko sa inyo, malalim ang problema natin. Ang problema natin dito, hindi lang yung corruption. Ang problema natin dito, pati yung mga naggagawa ng budget and all. Sabi ko nga 2026 na budget natin, mga bossing 2026 na budget natin. Pwede mong sabihin na yan ang pinakamalinis. Madaling sabihin. Pwedeng maganda talaga ang layunin ng budget. Pwedeng ganun. Pero kapag ang driver ng sasakyan mo, addict, it's a matter of time, ibabangga niya yan, addict eh. Kapag ang pinagbantay mo sa blood bank, vampira, sigurado, uubusin niya yung dugo ng blood bank na yan, vampira yan. Kapag ang inilagay mo dyan sa bangko, kawatan, may bisyo, maraming babae, party ng party, di malayo na yung pera ng bangko na yan kukunin niya para ipangtustos niya sa bisyo niya, sa pambababae niya, pambili ng mga mamahaling gamit ng mga kalaguyo nila. So ganun. So kahit gaano kalinis, kaganda yung budget, kung nandiyan pa rin yung mga magnanakaw na magpinsan na yan, at yung anak na putang inang yan, di umano, nagparty-party sa Thailand. Pucha, umuulan daw ng pulbos. Oo. Mayroon na naman ganun. Diyos ko po. Sabi ko nga po, walang mangyayari talaga. Oo, diyan. Kasi yung nagmamanage, puros demonyo, magnanakaw, puros mga satanas, talagang walang mangyayari sa budget na yan. Hanggat si Bongbong ang presidente natin, kahit anong budget yan, walang proyektong magagawa yan. For the past 3 years, walang proyektong nagawa. Ngayon pa kayang pa-exit na siya, gagawa ng proyekto yan? Sa tingin ninyo? Alam naman niya na there's no turning back. Wala na siyang pag-asang makabalik pa sa ginawa niyang kademonyohan sa Pilipinas. Parang si Zaldico din. Na alam ni Zaldico na kahit na anong pagsasalita niya, kahit na anong, alam naman na ng tao
na magnanakaw yung magpinsan eh. Yung sinasabi ni Zaldico, confirmation na lang naman yun sa atin. Alam naman na natin yun eh. Alam naman ni Zaldico na kahit magsalita siya na magsalita, hindi naman kikilos yung ombudsman, hindi naman kikilos yung DOJ, hindi naman magbabalita ang mainstream media patungkol dun sa mga tao na tinutukoy niya. Ano pang sense na magsalita siya? Kaya ngayon nanahimik na lang yung tao. Malamang nabayaran na nila. Malamang nakapag-ex-deal na sila. Huwag ka na magsalita ulit. Eto, pera sa'yo. Mamuhay ka na dyan. Huwag kang uwi dito. Alam ni Zaldico yun. Na kahit magsalita siya na magsalita, pag uwi niya dito, makukulong pa rin siya. Bakit? Kasi yung kanyang pagsasalita niya na yan, admission of guilt yan. Maaaring malilesen yung kanyang yung kanyang pananagutan, pero makukulong pa rin siya at lahat ng mga ari-arian niya, masisikwester, lahat ng mga businesses niya, mawawalan na ng reputasyon, wala nang magi-invest sa kanya. Kaya ngayon tina mo nawala si Zaldico, hindi na ulit nagsasalita. Ang ganda na okay na gusto na siya ng taong bayan pero alam niya na kahit anong gusto sa kanya ng taong bayan, hindi niya na matatakasan yung ginawa niya, mga buhay na nawala, yung mga pera na nagasta na nila, yung mga taong naipakulong nila, yung mga taong pinahirapan nila, hindi na nila maibabalik yun. At wala nang kapatawaran yun. May consequences yun. At ayaw nila nung consequences na yun. Kaya ngayon, nangawala sila. Si Tambi, nagsasalita pa, hindi na. Ngayon ang ginagawa nila, pinakikilos nila yung mga binayaran nila sa baba. Yan, yung mga senador, kanain natin. Pak. Kanain natin tong mga to. Magpalabas tayo ng bagong issue. Ngayon, may issue na naman. Pinag-uusapan ngayon malaki yung sex video daw, di umano, nung ni First Lady. Diyos ko po, kadiri. Alam mo yun, yung ang daming iikot na mga issues na bubuhayin, paiingayin planted nila yun o hindi. Para lang maiwas doon sa 3 haring magnanakaw sa Pilipinas. Sino yan? Bongbong Romualdez at saka yan si Sandro. Lumabas Lumabas na rin sa mga report. Dami na rin nagsasabi. Mga congressman na mismo nagsasabi sila Pero kita mo, may investigasyon. Wala. Itong mga senador na to, ang nagsalita yung mga magnanakaw sa DPWH. Iniimbestigahan. Samantalang yung mismong mga congressman na kasamahan nila na sinasabing si ganito, si ganyan, si Libiste, sinasabi si ganito, si Tiangco, sinasabi si ganito. May kaso? Wala. Bakit? Hindi naman mga mga immune from suit yung mga yan yan, ganyan tayo. Kaya ngayon, tatanungin nyo, ba't hindi nyo kasi kasuhan si Bongbong? Puro kayo ingay. Tanga. Alam mo naman na hawak niya lahat ngayon, ba't ka ngayon magkakaso? Di antay mo lang siyang bumaba, doon ka magkaso. Para patas. Hindi pa pwede ngayon tayo magkaso, madidismiss, hindi mo na naisampayan ulit pagka wala na siya sa pag wala na siya sa posisyon. Mga bobo talaga kayo. Kakampi niya lahat, tapos ngayon ka magsasampa ng kaso. Kaya dahil wala tayong magawa, magpahayag na lang tayo ng ating pagkadismaya. Nagpapahayag tayo ngayon, magagalit kayo. Tangina nyo. Pakyo kayo. Magandang araw mga bossing. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
Walang